Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa emotional intelligence. So, ano nga ba ang emotional intelligence? So, ito yung pagkontrol mo sa kung ano yung emosyon mo at pagiging aware mo sa kung ano yung emosyon mo. At isa ito sa pinaka-importanting dapat nating matutunan bilang isang Muslim nang sa ganoon ay malaman natin kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin in our day-to-day life. So, meron ditong 5 tips para makontrol natin o malaman natin yung emotional intelligence natin. Ang unang-una dito ay self-awareness. So, dapat maging aware tayo sa sarili natin na kahit anuman yung mga nararamdaman natin, dapat alamin natin kung ano ang trigger noon. Halimbawa na lamang, bakit ba tayo nagagalit? Dapat alam natin kung ano yung dahilan kung bakit tayo nagagalit. At mag-reflect tayo doon, dapat self-aware tayo doon na yung mga bagay na yon ay hindi naman siya ganoon ka importante para magalit ka. Halimbawa na lamang, kapag ang kapatid mo kinain niya yung pagkain mo, donut lang halimbawa, at kinain niya yun nang hindi nagpapaalam sa'yo at nagalit ka. So, dapat maging aware ka na donut lang yun. Donut lang yun. So, stay calm. Dapat mag-stay calm ka. Maging matiisin ka. Nang sa ganoon ay hindi mo pagsisihan kung ano man yung gagawin mo. Kasi, kung minsan nakokontrol tayo ng emotion natin at hindi natin namamalaya na nakakagawa pala tayo ng hindi kaaya-ayang gawain na pinagsisisihan natin later kapag nagawa na natin. At dapat aware tayo sa mga ginagawa natin. Dapat aware tayo sa sarili natin. So, yun yung unang-una, self-awareness. At ang pangalawa ay self-regulation. Ang ibig sabihin nito ay dapat nire-regulate mo yung self mo na kapag dumating sa iyo yung isang emosyon, alamin mo kung dapat bang mag-react ka ng ganoon o kailangan mo ikalma yung sarili mo. Dapat alam mo yun. Dapat kailangan nating regulate yung emotion natin. Parehas din sa self-awareness kanina na kapag dumating man sa atin yung isang emosyon, dapat aware tayo na hindi dapat tayo nagagalit sa mga bagay na yun. We are mature enough para hindi gawin ang bagay na yun, hindi magalit, hindi, alam mo, hindi naman natin makokontrol kung ano yung mafe-feel natin. Yun yung reality. Hindi natin makokontrol kung ano yung mafe-feel natin. But ang makokontrol natin ay kung paano tayo magre-react. Halimbawa, galit na galit tayo. Pero dahilan sa dahilan sa alam natin na hindi naman masusolusyonan ng pagkagalit natin ang problema na at madadagdagan pa yun ng another problem, ay kikimkimin na lang natin yun na ipagpapa kay Allah na lang, subhanahu wa ta'ala na lang natin yun. Hindi kikimkimin. Kasi kung kikimkimin, parang puputok siya. Biglang puputok, ganyan. So, hindi dapat kimkimin. Dapat i-control natin. Hindi hahayahan. Pero, kung hindi yun makaka-benefit doon sa problema, huwag kang magalit. Halimbawa, lamang, sa mga jealousy in dunya. Sa kung ano yung meron sa ibang tao, hindi natin maiiwasan na
magsiselos tayo, hindi natin maiiwasan. Pero kung paano tayo magre-react, yun yung importante. So, yun yung pangalawa. So, ang pangatlo ay motivation. So, motivation is kahit na gaano pa man hindi gumagana yung plano natin para sa sarili natin, don't lose hope. Lagi nating tandaan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna ma'al usri yusra. Ang lahat ng kahirapan, ang susunod sa kahirapan ay kaginhawaan. Ibig sabihin, kung nahihirapan ka ngayon, expect na ang kasunod noon ay kaginhawaan. At ang importante, ginagawa mo yung best mo in order to grab or in order to get what you want in life. At ang pinakamagandang dapat natin gawin para dito ay beg Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay niya sa atin ang gusto natin kung makakabuti sa atin. At kung hindi naman, ay ilayo niya ito sa atin. And yun yung number 3. So, number 4 naman dito ay empathy. So, dito naman, sa ibang tao, kapag nagsasalita sila, dapat lamang na pakinggan natin sila. Huwag tayong mag-interrupt. Sabi nila, we look at them, listen to them, and kung ano man yung emosyon nila na nakakita natin, we need to kailangan natin yung isaalang-alang. And listening is a skill na kailangan nating i-develop because it is very important. At sa listening, doon tayo magkakaroon ng kaalaman. Hindi yung tayo lang yung laging salita ng salita at wala naman tayong nalalaman. Pero kung makikinig tayo sa ibang tao at pakikinggan natin ng seryoso, ang importante, ang sinasabi ng taong yun ay may kabuluhan. Pero kung wala naman, wala natin pakinggan kasi hindi yun nakakabuti sa atin. Pero kung may kabuluhan yun, lalong-lalo na sa din, sa faith, pakinggan natin. At makakita natin na mag-change yung buhay natin. So, yung number 4, empathy. And number 5, social skills. So, kailangan natin i-develop yung social skills natin. At ang iba na pag-develop sa social skills is just to talk to someone ng mga bagay na you care about. Talk to someone. Kung nakikita mo yung isang tao na walang kausap, just talk to them in random at makita mo na hindi naman nakakahiya. Ang nakakahiya yun. Ang nakakahiya is yung mga bagay na nakakahiya, yung mga bagay na hindi nakakahiya. And also, kailangan nating i-reduce yung screen time natin because siguro social media is a very important thing na nangyari sa human history, pero nawawala noon yung social interaction natin sa real life kung nakafocus tayo doon masyado. So we need to get out in our house and socialize with real people, with real personality, with real character, at makita natin yung expression nila in reality. So yun yung mga bagay na dapat natin gawin. Karoon tayo ng emotional intelligence. So gusto ko lang sabihin na this is just a
practice my speaking skill, and I'm not hindi ko sinasabing ang lahat ng sinabi ko dito ay may walang parang lahat ng sinasabi ko dito ay walang mali. So, and I just want to aware you of that. So this is just a practice for my public speaking skill. So I hope you understand that. And yun yung 5 na kailangan natin gawin. So dapat self-aware tayo. And also self-regulation, motivation, empathy, and social skills. So yun lang. Wa ilalifa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.